ikaw ay miyembro ng Kongreso at gusto mo na ipaliwanag kung bakit ka boboto ng pabor o hindi, ba't ayaw niyong pagbigyan? Hindi po ba? Nominal voting po usually yan eh. At saka, dyan po, mga kapatid, meron munang attendance eh. Wala pong nakatayo doon at nakapagsabi, Mr. Speaker, do we have a quorum? Hindi pinayagan man lamang na may magsalita na sino man pong taga-oposisyon o miyembro ho ng majority para man lamang tanong, Mr. Speaker, Madam Speaker, do we have a quorum? Because obviously, baka wala silang quorum. Because under the rules, parliamentary rules, when there is no quorum, there's no business. Wala kang mic, partner. Wala ka ba? I'd like to meron make it clear, Madam Chair, Okay, Mr. that Chair. under the rules of the House of Representatives, Yes, at Mr. any Chair. given time, any member can raise the issue of a quorum. Motion is approved and I move that we suspend session. Yan. Opo. Opo. Kanila, I'm sorry. Nag-move siya to end the session at magbukas po sila on January 26. Wow. Opo, yan ang mga shots po nila mga kapatid. Pero, alright, wala po talagang wide shot kung gaano karami ang present. Kasi nga, most likely, wala silang quorum. Ewan ko lang po, ano pa ang saysay ng ipinapangalandakan ng kanilang committee chairman na ang kanila pong BICAM deliberation ay live stream. Kung dito po sa certification, mukha hong pinaspasan. Naman po nakikinig ngayon na private motorist. Naku, ayan. yun na. Ibig sabihin po, nagmamaneho. Hulugan man po naman yan. O yan po ay fully paid na. Oo. Opo, wag lang ho yung mga patalon na klase po ng mga sasakyan. Or if you're listening through a Discaya car, baka kayo pong nakabili. Welcome po kayo dito. Ito baby girl, ay kahirap nga pong kumita ng pera. Maliban na lamang kung congressman ka, di ba? Oo. Naman, sana all may bonus. Oo. Magkano raw? 2 million. Wow, sino may sabi? Oo, si Leviste. Pero siya, hindi daw niya tinanggap. Oo. Yun ang sinasabi Pero niya. magkano raw yung magkano daw ang sweldo? Sweldo, ito ho yung ayon sa ating pong salary standardization kung saan mga nasa, salary grade level number 31 ba o 32? Basta mga 300,000 mahigit 300,000 pesos per month. Oo. Plus 1 million plus pesos. 1 million pesos. Operating expenses yan, syempre. Bawat opisina ng ating mga kagalang-galang na kongresista, kinakailangan pondohan Opo. para magpatuloy ang kanilang Pero paglilingkod sa bayan. Ang pagbibigay daw ay bawat congressman. Oo. So 1.3 million eron. Yan. Wow. Per month. Oo. At yan daw mga kapatid ay walang liquidation. Ang sinasabi po ni Congressman Leviste. Okay. Alam niyo doon sa Indonesia, nung nagkaroon po doon ng panukala na taasan ang allowance ng ng kanilang mga miyembro ng parlamento ron sa halagang more or less po sa piso ng 200,000 pesos. Aba, nagrayot. 200,000 pesos lang yun. Hindi ko sinasabing gawin natin yan. Oo. Sinasabi ko lang doon sa kanila, sensitive ang mga tao doon sa usapin po ng paggasta sa pera ho nila. Pera ng gobyerno. Saan yun ulit? Sa Indonesia. Huwag mo itulad sa mga Pilipino. Kasi Mahaba ang pasensya natin eh. Tayo ay maintindihin sa sitwasyon, sa pangangailangan ng ating mga mambabatas dahil tayo ay naniniwala na sila ay para sa serbisyo publiko. Kagaya ng sinasabi nila na ang budget for 2026 ay people-centered. People-centered. Yun ang sabi nila. It is not pork-centered, it is people-centered. At sinasabi nila lahat doon, wala raw pork. There's no pork. Pero may mga kumukontra po doon sa pahayag na iyon. Ngayon, mga kapatid, kahapon po ay naratipika ng dalawang kapulungan ng Kongreso separately yung pong proposed 2026 budget. Sa lower house, mga kapatid, inabangan namin ito kasi di ba live stream sila sa kanila pong mga sesyon. Ang aking nga kahapong iniisip, baby girl, ano pa ang silbi ng pagmamayabang noong Committee on Appropriations Chairman
diyan po sa lower house. Kasi in fairness po naman doon sa Senate, mukha po namang live stream buo yung kanilang session. And yung kanila pong video doon ay video ng session hall. Oo. Okay. Sa lower house, mga kapatid, yung pong video kapansin-pansin na nakatutok lamang dito po sa martilyong hawak ng presiding officer. Opo. Pwede ba natin itong ipalabas habang pinag-uusapan natin ito? Kung pwede lang, pag hindi okay lang. Oo, kung meron tayong kopya. Meron tayong diba? video niyan eh. Opo. Doon lang ho nakafocus. And then, wala po silang wide shot sa kanilang session. At ang focus lamang po ay doon sa presiding officer at yung majority leader at ang kanila pong committee chairman na committee ng appropriations chairman na nando sa gilid na agad pong pumalakpak. Opo. Nagmosyon kaagad yung majority leader, si Defensor, hindi po ito si Sandro Marcos, na I move to ratify itong BICAM report. There's a motion, sabi po noong presiding officer. Those who are in favor say aye. Aye! Say nay. Nay. The motion is approved. And I move that we suspend session. Yan. Opo. I'm sorry. Nag-move siya to end the session at magbukas po sila on January 26. Wow. Opo. Yan ang mga shots po nila, mga kapatid. Pero, alright, wala po talagang wide shot kung gaano karami ang present. Kasi nga, most likely, wala silang quorum. Ewan ko lang po, ano pa ang saysay ng pinapangalandakan ng kanilang committee chairman na ang kanila pong BICAM deliberation ay live stream kung dito po sa ratification mukha hong pinaspasan ni hindi mo lang po pinagsalita yung mga gusto lang pong mag-explain ng vote. Budget yan, girl, ha? Ang pinag-uusapan natin na, Aaron, 6.7 trilyon na pera ng bayan. Kung ikaw ay miyembro ng Kongreso at gusto mo na ipaliwanag kung bakit ka boboto ng pabor o hindi, ba't ayaw niyong pagbigyan? Hindi po ba? Nominal voting po usually yan eh. At saka, dyan po, mga kapatid, meron munang attendance eh. Wala pong nakatayo doon at nakapagsabi, Mr. Speaker, do we have a quorum? Hindi pinayagan man lamang na may magsalita na sino man pong taga-oposisyon o miyembro ho ng majority para man lamang tanong, Mr. Speaker, Madam Speaker, do we have a quorum? Because obviously, baka wala silang quorum because under the rules, parliamentary rules, when there is no quorum, there's no business. Tama? Ba't ka magpapasa ng isang pambansang budget na walang quorum? Opo, walang quorum. So, dito ho, na naman, nagbibigay kayo ng puwang para may question naman ito sa baka may mag-question na naman nito, ha? Kasi hindi dumaan sa tamang proseso na naman ito. Hindi po ba? Nagmamadali. Bakit? Bakasyon na ba ho kayo? Ay, syempre. Nagmamadali. Bakit? Kasi nga walang quorum. Anong gagawin natin kung walang quorum? Bakit? Mamamatay ba ang lahat ng Pilipino kung hindi maipapasa ang budget kahapon? Mararatify? Titigil ba ang pag-usad ng buhay natin? Hindi naman. Hindi naman actually. Di ba nga, ang gagamitin natin from now until January 5, hanggang bago mapirmahan ng Pangulo, reenacted budget. Hindi pa yun. Magtutuloy-tuloy naman eh. Technically, hindi pa. Yun na nga ang pinagtataka kapag pinirmahan ng presidente yan, hindi naman agad-agad kailangan pa ng 15 araw na iyan ay publish sa official gazette. Because it is a Republic Act, and before it becomes into law, dapat yan mapublish muna sa official gazette. Ibig sabihin, 15 days pa. At saka sa kalakaran po sa ating sistema, hindi ho agad-agad yan na pag natapos na yung taon yung budget, hindi mo na pwedeng kubrahin. Hello? Yun na nga. Kaya yun din ang pinagtataka ng ilan kung bakit nila minamadali itong budget na ito na ang tawag po nila ay people-centered. At pilit nilang pinagtatanggol na there's no pork. Naglagay sila ng kung ano-anong provision para hindi na daw pumaka-epal ang mga epal na politiko. 243 po ang kabuang halaga ng unprogrammed appropriations. Anong tawag mo doon? Di presidential pork.
Opo. Yung ma-fifth nila, 51 million pesos. anong tawag mo doon? Billion. Billion. Oo. 51 billion pesos. Oo. Itinaas nila ng sobra-sobra Oo. sa kalahati nung pong propose. Anong tawag mo doon? Soft pork. Yung pong AX Yung na halos AX. 70 billion Oo. na ginawa din po nilang lump sum appropriations. Anong tawag mo doon? Di ko sure sa kanila, soft pork. Tayong lahat, alam natin na pork yan. Sila lang ang nagsasabing hindi yan pork eh. Kaya nga napapakinggan ko yung speech nitong mga taong ito, ako'y napapailing na lang kanina habang ako'y nagmamaneho. At sabi ko sa utak ko, eto na naman, na dito na naman pupunta yung tax ko. Bahala na kayo, pagdadasal ko na talagang people-centered yung budget ninyo. At magkatotoo nga sana yung kanilang pinangangalandakan. Pinagyayabang nila ito Etong budget na ito ay focus on education, on health, on agriculture. Meron pang senador na naiirita pag sinasabi, pag tinatanong na medyo may pork daw po itong 2026 budget. Pag sumagot ay parang nakaismid pa na wala daw pork ito. Na bawal po ba kaming magtanong kung paano nangyari na ipasa ito? Kasi kahit ako parang walang bearing yung live streaming. May senador kung ganito naman po pa rin na ang epekto. Meron naman po senador na pinapangalandakan na para bagang talagang siya lang ho ang may gawa daw. Oo. Na ito na ang pinakamataas daw na budget ng education. Ayan. Alright, so he's claiming credit for this. Alam niyo ho, Mr. Senator, hindi palakihan ng budget yan. Yung tamang paggamit sa budget ang pinag-uusapan, di yan. At huwag niyo sabihin na dahil si Sani Angara, ang Education Secretary, na wala ho tayong pagdududa na o wala tayong agam-agam dahil si Sani Angara hindi pa nagpapaliwanag sa kanyang ugnayan kay Tri-Gabe Olaybar. Na idinadawit mga kapatid dito po sa usapin ng flood control scandal na ito. Opo, nasa na si Tri-Gabe Secretary Angara? Di po ba? With all due respect, ha? Opo. And help us understand, Mr. Chair. Aha. Pwede pala bumoto sa budget ng yes with reservations. Pwede naman. Kapareho ba yun ng maybe? Kasi di ba ako, yes or no lang yan eh. Yes or no, hindi pwedeng may reservations. Pwede namang, boboto ko ng yes dito, pero medyo masama ang loob ko. Hindi pwede yun. Dapat no. Anyway, Ako sige sa po. akin lang yan, dapat no. Hindi pwedeng nasa gitna. Opo. Yes or okay, no sige. lang yan. Ngayon, pag-usapan natin tong Cabral files na ito o DPWH files mamaya ng kaunti, ha? Sandali lang po. Ang aga-aga naman kasi napunta ho tayo dito po sa usapin ng budget. Bakit? Hello, ikaw na papunta ngayon sa trabaho mo. May ambag 6.7 trillion ho ito mga kapatid. Ang pinakamalaking budget sa kasaysayan po ng Pilipinas kasi nga taon-taon palaki ng palaki po ang ating pong budget. Ang tanong, ito ho ba'y magagasta ho na naman sa tama? Hintayin na naman po natin kung sakasakali. Anyway, sige po. Mga kapatid, ito lang ha, bago natin natunghayan tong ating magandang balita po para sa inyong lahat. Para ho natin maihimpil pansamantala itong isyong ito kasi nga bukas po ay December 31 na, January 1. By next week siguro baka muli pong pumutok itong isyong ito. Itong Cabral files lang para makatulog ka na ng mahimbing, baby girl. Sige. Ang sabi ni Congresswoman De Lima ay dapat daw ma-authenticate. Okay. Sabi po naman ng nitong ombudsman, hindi kumpleto yung nasa sa amin, no? Hindi yun ang ibinigay sa amin, iba. Sabi naman po ni Senator Pamphilo Lacson, meron siyang kopya. Kaya nga meron siyang listahan ng mga allocables, no? Yan, yung mga initials. Okay, so most likely yung kanya para ito yung may mga notations. Parang ganun po, may mga handwritten initials, notes. May sabi naman po ni Mayor Benji Magalong, may kopya kami niya pero wala yun. Wala yung mga Walang handwritten notes. Yes, ang sabi naman po ng Malacanang, ito raw po wala pong probative value at inadmissible. No? Well, kung gagamitin mo nga sa hukuman ito, kung galing po ito sa hindi tamang pamamaraan, talagang inadmissible. No? Kasi nga, ang theory dyan sa ganyan, kapag gumamit ka ng ebidensya na hango sa maling pamamaraan, illegal na pamamaraan, ay fruit of the poisonous tree na doktrina. Alam po naman po ng lahat yan. Pero sandali lang, no?
Well, ito ngayon yung issue na ito daw po'y sa pilitang kinuha. Sa akin po, may mga question din. Kung yan ay nangyari noon, bakit daw ho hindi noon pa nagreklamo itong sila Binibining Cabral o kaya ang kanyang staff o si Vince Dizon? Baka nga naman natakot kasi congressman ay anak pa ng senador, Loren Legarda. Baka naman natakot. Baka naman baka kung anong mga usapan nila diyan. 'Di ba? So, assuming lang po na ito ay nakuha at totoo na meron pong files, wag na ho tayong magdebate pa kung sa anong pamamaraan muna. Okay. Ano ho ang magandang gawin dito? 'Di ba? Ano ba laman nito? Ang sinasabi, may insertions. 2025 budget ito. Panahon ito ni Grace Bo bilang Finance Committee Chairman. Panahon ito ni Zaldi Niño bilang APRO Chairman ng Kamara. Ito po yung budget na pinakakurap daw na inaprobahan naman po ni Pangulong Junior. Alright? Klaro yan. Correct. Okay. Ano ba na nandito? Insertions. Again, walang illegal. Allocables. Again, walang illegal. Technically. Leadership Fund. Again, walang illegal. Di po ba? Wala pong illegal per se. Pero ito ang tanong natin. Ano po? Kung totoo na gusto natin na maimbestigahan ang lahat ng sangkot dito at mga sangkot sa mga pangingikbak sa mga proyekto ng DPWH. Opo, ang tanong lang dito po sa files na ito, kung totoo na may insertion o may allocable o mayroon pong leadership fund sa cabinet secretary man yan o senador o mambabatas o yusek o pribadong individual, ang tanong, yan hubang insertion na iyan ay talaga pong nasa approved 2025 DPWH budget? Sino-sino ang may gawa ng insertion? Sino ang may allocable? Sino ang mga nagtulak ng pondo, mga kapatid? Sino ho ang nag-push na ponduhan ito kung naponduhan man? Kasi kung hindi naponduhan yan, walang issue. Wala po yan. Papel lang yan, tapo mo sa basurahan. Kung hindi napondohan. Kung hindi naponduhan, di ba? Kasi nga, ang tanong din, ano-ano ang mga proyektong ito? Okay? Ano-ano ang mga proyektong ito at saan ito nakalista kung totoo man pong nakalista? Sipag ba ito? BIP ba ito? Okay. Ito po mga kapatid, ang major na katanungan. Ito ho ba ay naponduhan at nabigyan ng kaukulang saro? Saro po, ibig sabihin mga kapatid, ano po, ito po yung special allotment release order, dokumento na nagsasabi na meron na po itong pera na alokasyon. Okay. Kung may saro po ito, nabid ba ito? Kung nabid ito, sino ang mga kontratista? Saan-saang mga lugar ito at doon sa mga kontratista, sino-sino ang koneksyon nun kung meron man doon sa mga nag-allocate o nag-insert? Nabigyan po ito ng NCA ba ito ng Notice of Cash Allocation? Meaning, nakubra ba yung halaga ng pera doon sa sinasabing proyekto? Kung nagkaroon po ng pagkubra ng kontraktor doon po sa pera ng gobyerno sa sinasabing proyektong nakalista at in-insert noong pong either sino man pong tao yun, ang tanong, ano ang status ngayon ng proyekto? Mahirap po bang imbestigahan yun? Yan po ang atin po dito sinasabi na dapat po, wag nating agad-agad sabihin na walang bisa ito. Wala iyan. Opo. Dito po, para malaman natin ang katotohanan. Kasi kung ito po'y naponduhan at ito po'y naglabas ng pera ang gobyerno sa proyektong ito, ibig sabihin, totoo.
Pero ang tanong nga dito, ano na ang status ng proyekto? Baka yung proyekto kasama doon sa mga questionable ngayon. Yung po yan, para matumbok mo na ikaw pala, ano man ang inyong initial dyan sa sinasabing files na yan, ikaw pala kasama Di ba? Yun, ito ho yun. Kung totoong gusto nating malaman, paktakpan natin to, sabihin natin na walang visa ito. Nasimula pa wala yan. Hindi I-authenticate nyo yan. Wala yan. Walang probative value. Wala yan. Hindi yan po pwede magamit. Huwag niyo pansinin yan. Oo. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, ang sabi ni Senator Lacson, 5 na alin? Na cabinet official. Not 1, not 2, not 3, not 4, 5. Sino-sino yun? Sino yung top 5? Magkakano yung perang sinasabing allocables sa kanila? Hindi po ba? O baka itong mga cabinet secretaries na ito ngayon ay nagkukumahog para mapagtakpan itong isyong ito? I mean, sa akin lang po ito ang ako sa ganang, yan ang take ko sa isyong ito. That's my take in this issue. Hindi po ba? Regardless, tsaka natin pag-usapan, ang tanong nga dito, yun po, 2025 budget, ngayon, December 30, totoo ba? Naglabas ba ng pera? Yung bang pera niyang kasama sa i-deliver doon sa basement? Basement? Ng isang hotel? Okay. Well noted, Mr. Chair. Thank you so much for your manifestation. Asa na si Try-Give? Yun na nga Sani Angara? Asa na si Try-Give? Sani Angara? Hello, sir. Secretary. Asa na si Try-Give? Pakisagot nga, please. Baka yung isang Sani, alam niya kung nasan. Mainit po ang sitwasyon. Mainit po ang sitwasyon, mga kapatid. Kahit Alright. malamig dito Sige, sa aming kinalalagyan. So, yung 12 hours ng mga security guard natin, Manong Ted, ano yon? Extended pay yon. Kumbaga, Yung kung nag-exceed sila ng 8 hours, overtime pay yon. Meron na silang kwentada dyan Okay, siya. that's Kasi good. nga, usually, maximum yan yung 12 hours. Oo. Minsan kasi, may mga pagkakataon na nauobliga yung gwardya magduro-diretso yung 24 oras, mga emergency cases, no? Pero meron din po naman din nga na mga ganito pong kaso. If you recall nga, nabanggit ito natin dati, na meron pong isang gwardya din. Sa Marikina ba yung Big Boy? May namaril din dahil sa napikon na siya, laging late ang kanyang relyebo. Ito, May ganun po yan, may ganun po mga pangyayari. Dapat din talaga na ho natin maintindihan itong industriyang ito. Bagamat yung issue ho ng rights, labor benefits and rights ng mga gwardya. Matagal na pong issue yan. Pati nga SSS, yung mga remittance po nila. Yung PADPAW na yan, makikita mo yung mga gwardya, meron mga patch yan. Member PADPAW, yung kanilang agency. Yung PADPAW, yan ay acronym para sa organisasyon ng mga security agencies. Yan ang kanilang kausap dito. Alright. So ngayon, mga kapatid, hindi po basta-basta ang magpundar ka ng security agency sa laki ng iyong puhunan din dyan, baby girl. Kasi una, ang iyong pag-bill sa kumpanya, ang tagal magbayad ng marami dyan. Yan ang isa pa sa mga hinaing din ng mga operators ng security agencies. May mga malalaking mall halimbawa, may mga malalaking establishment po na maraming kinukuhang gwardya, ang tagal magbayad. Ikaw, ang nag-aabono dyan, mga kapatid, nag-aabono ka ng sweldo niyan, overtime pay niyan, at maging SSS contribution niyan and other benefits. So, abono ka ng abono, ang tagal mong bayaran, kaya may mga agency din po na naiipit, hindi makapagbayad doon sa mga gwardiyan, makapagsweldo ng tama, kasi nga, umaasa lang sila dito po sa ibinabayad ng kanilang kliyente. It's happening. Dapat hindi inaalaw yung mga kliyente na late magbayad. At meron pa akong mga dati alam na mga ilang pong mga kumpanya na corrupt din yung mga security officers na bago ho marilisan ng cheque yung agency, nangungumisyon pa.
o para pag nananalo ng contract para doon sa deployment ng mga gwardiya, kasi pinag-uusapan dito daan-daan na mga gwardiya, so malakihan ang kontrata dito, meaning nagpe-payroll ka ng mga isang buwan mo mga 20 million, mga ganun ang kalakihan ng payroll mo sa gwardiya. 30 million, so malakihan ang kontrata ito, may mga nangungumisyon pa, yan din ang reklamo nila. Humahaba ng kwentuhan ko Hindi, dito, ito pero nga ito nga po mga kapatid po ay industriya na meron din ako mga alam na ito po yung hanap buhay at yan din po ang kanilang problema sa kanilang panig po naman. Ngayon, napag-uusapan kasi Okay. ang dami ng mga security guards nagko-comment dito. Meron daw ilan sa kanila 8 hours at 12 hours ang duty pero 8 oras lang ang binabayad. At ito nga sinasabi Labor ng isa problem dito, yan. Opo. matagal na daw na talagang problema ng guards na overwork pero underpaid. Kaya daw sana this time dahil sa sunod-sunod na insidente nito mga barilan, magawa na daw ito o masolusyonan na itong problema na ito. Ngayon, may party list na ba ng gwardya? Kasi kung wala pa, Meron na. baka meron na rin? yes, Meron? na. Opo, meron na dati. Lupit ah. Meron na Meron party na rin. list yan. Oy, ba't Oo. hindi na ipaglabang karapatan ng mga yung secure? party list niyan, Ano pangalan? Oo. Kasama, isang grupo yan. Ano yan? Meron na rin ah. Oo, anak ng dating, hello? Oo. Okay. Ah, Party list na rin mga okay. gwardiya. Naalala po ninyo? okay. Yes. Oo, Anyway. oo, Sige. So meron pa tayo kasing, May isa pa tayong importanteng panayam. Pero balikan ko lang itong isyong ito para mas maintindihan po natin. Oo, itong industriyang ito malaki din at marami din po ang nabibigyan po ng trabaho. Marami pong mga gwardiya ang nakapagpatapos na rin po ng mga anak. Amen. Dahil po sa trabahong ito. Sa mga maaayos po na agency na mahaba-haba ang PC po sa puhunan. May puhunan. May mga iba akong kakilala talaga, bisit na. Oo, na hindi makasingil. Kahit na ang lalaki ng kumpanya, hirap na hirap makasingil. Kaya nga umaatras na po sila. Ngayon mga kapatid, sa usapin po noong mental health ng mga gwardiya, yan din po ang dapat natin po mabigyan po ng pansin. Kasi nga dito po sa mga pangyayari ngayon, alright na ang isang may barel parang pulis din. 'Di ba? Although ang mga pulis mga kapatid, kuminsan po nagpapanggap na hold-upper yan. Okay. Minsan lang naman. Alam May mo, mga minsan nga pagkakataon. mas may tiwala pa ako sa gwardya kaysa sa pulis. Minsan lang Oo, naman. minsan lang. Mga nakapabugso-bugso. Oo, hindi naman lahat. Opo, Oo, opo. meron lang mga rumarakit. Oo, okay. Andun na O, sige, muna. nasa Meron ka na. tayong interview kasi baka maghintay Ay, ka na sayang, matagal inaantay sa atin. namin yung sasabihin mo eh. Oo. May kasunod pa ba yon? Hindi. Dito sa atin nga. Itong mga nandito na mga gwardiya. Yes. Kasi sinasabi ko sa iyo, kapag natutulog yung gwardiya, huwag mong gigisingin. Kasi baka nga walang relyebo yan. Yun na nga. Kaya pag dadaan ako dyan sa dito sa baba at tulog yung gwardiya, para akong dahan-dahan. Para kang pusa. Oo. Kami na ang nag-adjust. Siyempre, naiintindihan nga natin. Tagal. Kung baga gagalaw ka, bawal sila magising. Yun ang challenge mo. Problema Totoo lang yun, dyan, ah. pag bukas mo ng gate natin dito, pag bumaksak siya, pabalik ka lang, pag boom! Doon na sila magigising. Oo. Pero ang hirap magtrabaho Hindi ko ng... ginigising ha. Totoo yun. Mahirap pong magtrabaho ng hindi kumpleto ang tulog. Gusto ko nga yung kasi electric man minsan, wala sa pwesto. Gusto ko nga ilagay pa. Oh, baka naman paypayan mo pa. Baka malate ka pa minsan, ikaw pa magpaypay. Hindi nga, oo. Ang aga mo naman kasi dumadating, oras talaga ng tulog nila yon. So far, ako naman pagdating ko, gising na sila. Oo. Kasi nga dahil doon Alas sa 2 kalampag yata ng nandito gate. ka na eh. Oo. Sa Good morning po. Ang dami nakikinig sa ating mga security Meron guards. din gwardiya Good dyan morning sa po. baba. Sabi ko nga, paano kaya buhay mo dyan? Maalinsangan. Mainit. Totoo, mainit. Maawa ka eh. Tapos na ang uniforme pa Ang hapit na hapit. kapal-kapal. Totoo. Hapit na hapit. Oo. Diba? Totoo yan. Opo, Hindi po unawain madali po buhay natin ng mga ang gwardya. ate at mga mga kuya natin ng mga guard. Amen. Alright? Good morning po. Malay nyo, bukas ang pabida natin, Saka huwag security kang sigaw na guard. sigaw sa gwardiya, ha? Oo nga. Sino ba yung mga sumisigaw na yan sa gwardya? Oo. Tsaka, maging mag-aalam po tayo. Good Amen. morning, guard. Yan. Ayan. Good morning, ate. Ayan. Ayan. Abutan mo naman si guard. Oo. Naabutan mo naman na eh, hindi ba? Ah? Oo, kaya nga inaabangan kanila, kulang nila ipaglatag kanila ng red carpet. Hindi ko na abutan. Ay, hindi mo naabutan.
Okay. Oo. So no comment muna ako dyan. Sa, Oo, ano na pero yan. meron naman talagang operating expenses. Yun nga binabanggit ni Congresswoman. Okay. Hindi Eto lang niya confirm kung magkano. But definitely meron para tuloy yung trabaho at opisina nitong ating mga kongresista. Oo. Ganito, meron po lamang tayong short break. Pwede bang balikan lang itong Cabral Files issue na ito? O sige. Ipapaliwanag ko lang po para mas maintindihan po din ninyo no, ang mga katanungan sa likod po nito. And also in the light of ito hong sinasabi na pag umano ay pagsasabi ng staff, mawalang galang lang po no, ng namayapang si Catalina Cabral na umano ay piniwersa nitong si Congressman Leviste yung pagkuha ng files na ito. As a matter of fact, may mga nagkapisikalan pa daw po doon sa office na ito. Latag ko lang po ito para po sa inyong kaisipan at kayo na po ang mag-isip-isip din. Kung ano ho ba ang ating dapat na gawin dito po sa Cabral Files na ito. Alright? Okay lang ba, Madam Chair? Oo naman, Madam Chair. Do you Hindi kita move? papatayan ng mikropono. Do you move? Magko-quorum tayo mamaya. Hahayaan kitang sabihin ang iyong mga ang nilalaman ng loob mo. Kasi pag hindi mo yan naisiwala, nakakasama ng loob yan. Baka ako Oo, correct. Pero ano ha, ito ho. Wala kang mic, partner. Wala ka ba? I'd like to Yeah, meron make it clear, Madam Chair, Okay, Mr. that Chair. under the rules of the House of Representatives, Yes, at Mr. any Chair. given time, any member can raise the issue of a quorum. Kahit na po ano pa ang nangyayari dyan, pwede kang tumayo at magsabi na Mr. Speaker, Madam Speaker, do we have a quorum? Pwede mong agad erase yun at any given time, mga kapatid, ano po. You can raise it. Pwede mo yung erase. Yes, Mr. Chair. Oo, But, pero kung ikaw ay magre-raise nun and obviously may quorum naman, out of order ka. Hindi ako nabibiro. out of Sabi, order. out of order ka kasi alam mo nang punong-puno yung ng membership. Pero Tsaka punong-puno, tsaka uwing-uwi na sila. Out of order ka talaga. Pwede kang mag-raise talaga ng issue. Because quorum is, no quorum, no business. Yan ang rules dyan. Kaya nga kine-carry over mo yung attendance nung unang session ninyo. Yung sinasabi ni Madam kinary over mo yung December 22nd session, carry over kahapon yung quorum niya. That's the part yan ng rules yan. Unless may mag-question sa quorum. Kasi po kapag may nag-question ng quorum at sinabihan po ng presiding officer, majority leader, sabihin ng majority leader, I think we have enough people to members to establish a quorum. Sabihin ng isa, can I vote? Can I move that we call the roll of the members present? Yes. Kasi magro-roll call. Magka-attendance sila. Magka-attendance sila. And Oo. obligado ka. Oo. Kung totoo na kayo ay nasunod sa rules. At kung totoo may quorum ka, malakas ang loob mo. Ganon, sige, mag-attendance kami. Pero pag ginawa namin to, sagasaan na namin kayo forever, sa session na ito. Ganon yun And Saan during sabi mo? sa mga nagdaan, sabi nga sa akin itong isang matagal na miyembro dyan. Ngayon, iba na. Dati-rate, talaga namang, kapag ganyang budget, ang unang-unang misyon ng liderato is to establish the quorum. Kasi kasi importante itong batas na ito, budget to Kaya nga may sinasabing pa-bonus. Okay na po tayo doon mga kapatid kung sakasakali. Wala naman daw bonus. Okay na po tayo doon kasi wala naman tayong magagawa, di ba? Okay ka doon? Di ako okay doon. Okay ka doon? Di ba okay doon? Wala naman tayong magagawa, Wala di nga ba? na sila lang may bonus. Kasi mga Pilipino naman, tahimik daw. Anyway, sige, No quorum, no mamaya na. business? Sorry, bago na ang kanilang paniniwala Ano doon. na paniniwala? No quorum, no problem. Ano no quorum, no business? No quorum, more business. Oo, yun na nga. Okay, sandali muna. Sige.